sabi ng Panginoon, narito, kung paano ang putik sa kamay ng magpapalyok, gayon kayo sa kamay ko, o sangbahayan ni Israel. Kaya nakakatuwang bagay yung, kaya dati may kanta na, hindi Christian Baptist song, pero may kanta na yun you are the potter, I am the clay. Okay? Kanta ba ng Baptist yun? Okay? Pero ang punto po, mga minamahal, number 1, the molder is God. Atin lang itong dapat maunawaan. Anong klaseng molder ang Panginoon? Okay? Dapat nating maalala, mga minamahal, siya po'y sovereign. Ano ba yung sovereign? Hindi yung sovereign shepherd school. Pag sabing sovereign, ang Diyos ang may kalayaang magpasya kung ano ang hitsura ng magiging palyok niya. Okay, ulitin ko po yun na. Pag sabing ang Diyos ay sovereign, siya ay may kalayaang gawin ang gusto niyang gawin. At walang pwedeng magtanong, bakit iyan ang iyong ginawa? Yan ang issue sa Romans chapter 9. Nagtatanong ang mga rhetorical question naman po ito Hindi ko alam kung tinanong ito, pero ito yung rhetorical question, yung tanong na may sagot din. Ang tanong kasi dito ay ganun sabi rito sa verse 19, Thou wilt say then unto me, why that he yet find fault? Bakit ang Diyos ay naghahanap pa ng mali? Wala namang nakakakontra sa kanyang kalooban. For who hath resisted his will? Anong sagot ni Paul? No. But, O man, may kalikuan ba sa Diyos? Ang sabi niya, no, nay, but, O man, who art thou that repliest against God? Shall the thing formed say to him that formed it, why hast thou made me thus? Tapos ginamit niyang analogy, yung potter over the clay. Ay, mga minamahal, paalala po sa ating lahat, ang Diyos ay malaya sa kanyang ginagawa. Kaya nakakatakot. Okay? Kaya nakakatakot ang Diyos, hindi siya tulad ng rebultong kasalubong namin kagabi, na hindi makakagalaw pag walang sasakyan at walang generator na nagpapailaw. At pag natumbay, ako, ang Diyos natumba. Sorry po, hindi yan ang Diyos ng Biblia. Ang Diyos ng Bible ay malayang gumagawa. Hindi siya kontrol ng tao, na dito ka lang at ipapako kita dyan at magtotong tayo dito sa tapat. Ang Diyos ay hindi kontrol ng tao. Ang Diyos ay malayang gumagawa ng gusto niyang gawin. At bakit niya nagagawa yon? Kasi nga siya nga po'y Diyos. May mali ba sa ginagawa ng Panginoon? Pwede nating tanungin. Kasi tayo tao, hindi natin kita ang buo niyang ginagawa, but definitely, walang mali sa kanyang ginagawa. Kumbaga sa isang jigsaw puzzle, hindi porket hindi buo pa ang jigsaw, walang image na mabubuo. Pwedeng kulang pa ngayon ang ating nakikita. Why, Lord? Bakit? We do not know. I don't know the answer. Pero ang tiyak, alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Mahirap sakyan yon sa moment of pain. Mahirap sakyan yon sa moment na tayo may problema. Pero lagi tayong babalik na, Panginoon, mahal mo ako. Ikaw ang potter. You know everything. Tama ang pagmolde mo. Kanina ako'y nanonood, yung simpleng paggalaw ng kamay nung nung potter po. Ako'y manood minsan. Sige, manood na kaya tayo. Kaunting galaw ng kamay ng potter, nababago, nahaba, naliit, napunggok, nataba, na tuwid, na kako'y kagaling. Babasa-basain, paikot-ikot, mamaya, ang ganda na, gagayunin. Kako'y kagaling ng kamay ng magpapalyok. Alam nyo, ang Diyos ay magaling din. Wala siyang kasing husay. Kaya tayo magtiwala lang sa kanyang ginagawa sa ating buhay. Kumukontra ang ating puso sa nangyayari, kumukontra ang ating isip, paano naging maganda to? Well, ang Diyos ay sovereign Okay? Pwedeng hindi sagutin ng Diyos ang tanong sa lupa. Hindi naman lahat ay sasagutin niya sa lupa. Pero tiyak na may sagot yan sa langit. At lahat ng tanong natin ay may sagot sa langit. Pero ngayon, habang tayo nasa lupa,
let's remember that the molder ng ating buhay ultimately is God. Chapter 9:11, ang sabi ng Panginoon, for the children being not yet born, neither having done good or evil, that the purpose of God according to election might stand, not of works, but of Him that calleth. Kaya salamat tayo sa kaligtasan, Diyos ang nagpasya niyan. Sino ritong, gusto ko ang Diyos? Meron ba? Gusto ko ang crush. Gusto ko ang bagong iPhone. Gusto ko ang bagong condo unit. Pero ang Diyos gusto ng tao? Hindi. Pero bakit tayo nagkagusto sa Kanya? Ang nakalagay sa Biblia, wala ka pa, napili ka na niya. Yung preaching ni Brother Romel, kanina, nasa krus si Jesus Christ, hindi pa tayo pinapanganak, and He died for us. Ganun sa kalayong magplano. Siya ang nagplano. Siya ang nagmomolde ng ating buhay. 9 verse 15, for He said to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. Ang Diyos ay malaya sa Kanyang kaaawaan. Salamat na. Kaya pag ako nagbabasa ng Bible, nagbatigas ang puso ni Paraon. May talata rin namang, pinapagmatigas ng Diyos ang kanyang puso. Aba, may dalawang katotohanan ka makikita Yung sovereignty of God and responsibility of man. Nasaan yan magtatagpo? Hindi ko alam. Magtatagpo ang dalawang riles na yan sa paanan ng ating Panginoon. Ang dalawang linya na para magkalayo, habang natakbo yan padulo, inyong pansinin, yung dalawang linya na parang magkaiba, pero diretso yan, tingnan sa dulo parang nagko-converge siya. Sa dulo, converge. Salamat sa signal. Okay. Nagko-converge. Alam nyo, may mga tanong tayo about lalo sa mga na-attend po sa Tulip, Sovereignty class, marami tayong tanong na even si Pink ay naging white na, hindi parang kayang sagutin ng ultimately na maliwanag. Pero ang atin lang pwedeng uwian ay ganito, Lord, you are the potter. Ikaw ang may hawak ng lahat. Okay? At hindi ka nagkakamali sa iyong ginagawa. Kaya sabi ng verse 20, okay, nabasa na natin, verse 21, hath not the potter power over the clay of the same lump to make one vessel unto honor and another unto dishonor? So, pinakikita po ng talata, number 1, who is able to mold us? God. Okay? Kaya tayo po ay magpasaklaw lang sa ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. So, wag nating itry na, Kuya Henry, siguro ako na lang ang mag-aayos ng buhay ko. Try mo. No, try mong ayusin ang buhay mo. Hindi natin kayang ayusin ang ating buhay. Tama? Nakakalimutan nga natin ating muka. Anong iyong muka? Hindi mo kitang may muta ka. See? Hindi mo kita yan pag hindi mo kinapkap. Lalo yung ayusin ng ating buhay. Kaya po, sabi rito ng Bible, sino ka o taong tumututol sa Diyos? Wag. Kaya dito papasok, yung we need to love God with our mind. Siya ang may hawak, bakit ang gulo-gulo na nangyayari sa buhay ko? Kung siya pala ang may hawak, bakit ganito? Alam nyo, yan yung panahon na you need to activate. Yung sabi ng Bible, ibigin mo ang Diyos ng iyong buong pag-iisip. Ano yon? May mga moment ng ating buhay na parang kay question natin, Diyos pa talaga ang may hawak ng lahat? Bakit ang dami nangyayaring gulo? Bakit ang gulo ng pamilya ko? Bakit ang gulo ng pamilya nila? Bakit ang mundo ganito? If there is God, bakit ganito kagulo ang mundo? Alam niyo, may mga pagkakataon na you need to accept the reality na totoo ang Panginoon, may mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag, we need to believe Him and to love Him with our mind. Anong ibig sabihin nun? Pag sabing iniibig ko ang Diyos ng aking pag-iisip, I will not accept lies regarding God. Anong bulong ni Satanas? Ang Diyos may hawak na lahat, bakit ang gulo? Pag hindi mo mahal ang Diyos ng pag-iisip mo, ganito yan, oo nga Parang halimbawa, sinabi ko po sa inyo, Ate Sel, si Kuya Royel ay nang hold up ng land bank. Ha? Ba't hindi ako binigyan ng pera?
Pag mahal mo siya ng iyong pag-iisip, Brother Henry, gusto mo kasukatan ng libel? Ng oral defamation? Bakit? Sinisiraan mo ang asawa ko You see? Why? You do not accept the lies na ibinabato ko tungkol sa iyong mahal. Ganon din sa Diyos. Pag sabi natin, ang Diyos ang pattern, anong bulo ng Satanas? Kaya pala magulo. Parang hindi niya control. Pag tinanggap mo yan, you're accepting the lies. Pero ang dapat ganito, ano man ang nangyayari, ilayo ng Diyos na may masasamang mangyayari, lagi nating isipin para na, God, ikaw ang pattern. At mahal mo ako. You are doing everything for good, for my good, and for your glory. Mahalaga yan. Mahalagang baon po yan. Alam niyo, pag tayo nakikinig na ganito, at wala pang problema ang nangyayari, parang okay lang makinig ng preaching Pero darating ang mga down moment ng ating buhay na pwedeng questionin mo even ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. Kaya ang halaga na lagi mong ipako sa iyong isip na, Lord, ikaw ang potter. I am the clay. At mahal mo ako. Dinampot mo ako mula sa putik na yan. Wala akong, yun yung punto nating number 2 Napapapunta na agad ako dun Pero dapat ating ma-realize, mga minamahal, that the Lord is the potter of the life, of our life. At mahal niya tayo, lalo pagka tayo ligtas na, wala siyang hinahayaan na wala lang sa ating buhay. Kumbaga kita ko yung putik, inihahampas dun sa dukdukan, dinidiin, ginagano nung, siguro yung putik, aray, ano ko to? Hindi niya alam, kung nakakaimik yun, anong pangalan ng putik na yan? Kasi yung orange daw, may bago ng pangalan Ay, sa crocodile, may bago na rin akong pangalan. Anong bagong pangalan ng crocodile? Walaan nyo, nagsisimula sa letter, nasa alphabet, okay. Baka tayo mamiyaw-miyaw dito, Okay. God is the molder. Okay? Salamat naman, di nanonood ng mga preaching yung mga ganyan Kaya okay. Okay, the Lord is the molder of our life. Okay? Kaya tayo po magtiwala na, Lord, ano man ang nangyayari, I believe na ikaw may hawak ng lahat. Okay, ako'y natatakot, we need to accept. Sabi ng devotion ni Brother Mark Estrada, we need to accept na meron tayong fear. Pero remember din na meron tayong pattern na may hawak ng lahat. Ikalawa, sabi rito ng Bible, hath not the potter power over what? The clay. Kanina tinignan natin, sino ang nagpapalyok? Ang Diyos. Ikalawa naman nating tingnan ay tayo na kanyang inaayos. Anong tawag po sa atin? Clay. Okay? Clay. Ano ba ang clay? Or dust na binasa. Okay? Clay, earth, mud. Okay? Tag-ulan na. Madali kayo makakarelate dito. Ano ba yung putik? Ano yung putik? Siguro naman lahat ito yung nakakatungtong pa sa putik. Okay? Lahat pa dito yung nakatiles na ang bahay, pati labas. So, alam natin yung putik. Yan yung nakakapit minsan sa ilalim ng ating sapatos. Liban na lang sa winawalsong kanina. Iba yun. Okay? Mabangong clay yun. Clay, mud, ashes, dust, earth, ground, mortar, powder, rubbish. Clay or which the potters uses mud or wet clay. Okay? Patingnan niya ako ng hitsura ng clay. Yan. Kita niyo ang cute-cute ng clay. Kita niyo ba yung clay? Yung yung parang nasa leftmost. Po? Ang ganda niyang tingnan, tama. Alam niyo, number 2, na dapat nating makita, the material. God is able to mold you and me. Ano daw tayo? Ito magandang maalala po natin. Tayo ay putik lang. Okay? Sa panahong ito na usong-uso ang GGSS, GSIS. Anong GGSS? Gwapong-gwapo sa, lalo sa Lunes, kanya-kanyang pagandahan sa school. Woo! Talagang nandiyan ang crush. Talagang pabonggahan yan. Pabanguhan yan. Okay yan. But remember this. Okay, lagi nating alalahanin, kahit tayo ay poging-pogi na ang tingin sa ating sarili, o gandang-ganda na, huwag nating kakalimutang tayo ay lupa. Okay? Hindi para tayo ay nakamukmok sa sulok, ako'y lupa. Hindi. Kundi, upang ating maalala, mga minamahal, para masupil yung ating pagyayabang.
God is able to mold you. Remember, ikaw ay putik. Ako ay lupa na inaanyuan lang ng ating Panginoon. Kasi baka tayo magkaroon ng tendency, uy, sikat sa school, matalino, yumayaman, popular. Teka, baka makalimutan mong ikaw ay lupa. Na kaya lang tayo ay, we are what we are today. Sabi na Apostle Paul, I am what I am by the grace of God. So, ano sabi ng Bible? Balikan natin ang ating hitsura. Nung una, Genesis chapter 2 verse 7. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa diamond. Hindi. Nilikha tayo sa alabok ng lupa. Kanina, titingnan ko yung manunggol jar. Yung manunggol jar, kako ano ka naman, arit-arit napakamahal. Kung babalikan, yan hindi yan kayang bilhin ng mga mali-maletang pera. Priceless yan. Yung isa naman, 300 million pesos. Pero pag binalikan mo, ano sila dati? Ang porcelain ay powder. Yaan ay dust, putik. Ba't naging valuable yan? Hindi dahil niya, wala siyang intrinsic value sa kanyang sarili. Ano ibig sabihin intrinsic value? Hindi siya mahal dahil mahal siya mismo. Okay? Bakit siya naging mahalaga? Dahil nga nung pattern. Tayo po, bakit tayo ay naging mahalaga? Dahil ba tayo talagang mahalaga? O pinahalagahan tayo? Magkaiba yun ha? Iba yung, ikaw ay mahalaga. Oy, mahalaga ako. No. Ikaw at ako ay putik na pinahalagahan ng pattern. Salamat, sabi ng Diyos, okay, ang kukunin ko lang at bubuhay ko, mga gold. Mga diamond, ay paano ang putik? Yapakan na lang yan. Hindi. Salamat mula sa putik siya'y dumampot. At tayo yon. Kaya po, ikalawa na ating dapat nakita, the material, we have no beauty. Okay? Yung putik itself, yung clay, wala yung ganda sa kanyang sarili. Ay, ang ganda-ganda ng clay. Wala. Wala yung ganda sa kanyang sarili. Tama po ba? Tingnan tayo, nung tayo wala pa sa Panginoon, ano ga tayo? Feeling lang maganda. Feeling lang ay pogi. Pero sa totoong buhay, we are marred by sin. Tayo ay naging madumi dahil sa ating mga nagawang kasalanan. Balikan natin ang ating mga pagagagawa nung tayo hindi paligtas, nakakahiyang ikwento. Pero salamat na lamang na ang putik ay dinampot ng Panginoon. Kaya pero wag nating kakalimutan, ano ga ako dati? I have no beauty in me. Wala. Ano pa ang putik? Dirty. Nung nagbrigada, nung nakaraan, nagbrigada po ba kayo? Sino hindi nakapagbrigada? Huwag kayong mag-alala, may brigada plus bukas. Kala mo, nakatakas ka na ha? May brigada pa rin bukas. Pinagdulos kami dyan sa Mapulo. Ang putik. Ang putik ay dirty. Ay si Elisa pa, ang kasama ko nagdudulos, ay sa puti na yan. Talagang, hindi, kita. Alam nyo, ano ang putik? Walang beauty. Ikalawa, dirty. Madumi. Di ba na-alkoholan yan bago moldehin? Talagang madumi siya. Alam niyo tayo rin, tayo ay dirty. And yet, tayo dinampot ng ating Panginoon. Huwag natin kakalimutan yan. Tayo ay sinful. Kaya sabi rito ng Panginoon sa Romans chapter 9, wala ka pang nagagawang mabuti o masama, sabi rito ng Bible, kasi meron gana rin ay kaya ako'y nagustuhan ng Diyos. Kasi, ako'y mas mabait sa iba. Yun, di naniniwala. Ako'y talaga'y pinili, Brad. Alam niyo kung bakit ako pinili? Kasi kita ng Diyos na ako ay mas magiging mabuting tao kaysa katabi ko. Hoy! Hindi yan ang nakalagay sa Bible. Inyong tingnan sa Biblia. Okay? Ang nakalagay ng Bible, sa Bible ay ganito nasa yung verse na yun? Na hindi pa nakakagawa. Verse 11. Yan, salamat. Nagbabasa nga ng Bible Ang sabi, for the children, talking about Jacob and Esau, yung magkapatid, yung magkakambal. Ang sabi, ang mga anak ay hindi pa ipinapanganak na hindi pa nakakagawa ng mabuti o masama.
that the purpose of God according to election might stand, not of works, but of Him that calleth. Ano ibig sabihin po dito? Tayong mga naligtas, hindi tayo pwede magyabang sa mga unbeliever na hindi ligtas na, kayo talaga yung mga reprobate. At ako ay nakakahigit sa inyo. Walang ganyan. Why? Ikaw ay pinili ng Diyos, hindi din, uy, mas mabangong putik. Uy, mas maputing putik. Ano sabi ng Biblia? Out of the same lump. Ano yung lump? Hindi yung lampara. L-U-M-P. Isang tumpok ng putik. Hindi, oy, mas cute na putik, are ang gustuhin ko. Ay, mas mabahong putik, wag ito. Same lump. Kasame lang natin ang ibang tao sa labas. Yung kaklase mong hindi ligtas, katulad mo lang yan din. Yung katrabahon mong unsaved, katulad lang din natin. What make the difference? It is God. Hindi tayo na magmamalaking, ako siyempre, okay, iba ako eh. Hindi ikaw ang iba. Ang Diyos ang nagpaiba sa'yo. Kasi putik din lang tayong lahat. Anong pinagkaiba? Ikaw yung putik na pinaglaanan ng pansin ng patter. Ano kahigitan mo sa iba? Wala. Ba't niya ginusto? Kalayaan niya yung gawin. Ay, yung iba batid niya, yaan mo na, ang pattern na ang bahala doon. Magpasalamat tayo kanyang dinampot at tayo inaayos na ng Panginoon utay-utay. Hindi pa naman tayo ayos na ayos. Tama? Sino itong ayos na? Ayos purihin ka. Wala. Lahat tayo nasa proseso pa ng pag-aayos ng Panginoon. Kaya talagang magpapatawaran nga tayo. Patawad po. You see? So number 1, the molder. Who is the molder? God. Huwag kang magpapamold sa TikTok. Itong uso. God should be your molder. Ikalawa, remember who you are. Okay? Ako'y clay. Kaya, ano man ang karangalan, ikaw ang president of the president sa buong campus. Hindi yung pagpasok mo yun, may pa-confetti ka pa. Hindi nyo ako kilala. Alam nyo, pagka alam mo kung sino ka, na ikaw ay lupa lang na kinaawaan, tayo natutuwa na tayo ay pinaparangalan, pero kaya mong dalahin Na hindi ka, ay, siyempre naman, ba hindi kinagalang sa akin? Hindi nyo ako kilala dito? Okay, so, paalala lang sa atin lahat yan. Number 3, ito lang ang nakakatakot. Okay? Hath not the potter power over the clay of the same lamp to make one vessel unto honor and another unto dishonor? Verse 21. What if God, willing to show His wrath and to make His power known, endured with much long suffering the vessels of wrath fitted to destruction? 23. And that He might make known the riches of His glory on the vessels of mercy which He had afore prepared unto glory. Take note the word, the power. The potter has the power over the clay. Ano ibig sabihin ng power? Okay? When we say power, authority, jurisdiction, liberty, the right, the strength. Paano nabuo yung potter, yung pot na yon, yung mamahalin? It takes process. Tama? May proseso. Yung manunggol jar, may proseso. Ito lang yung nakakatakot. Okay? At nakakatuwa. Number 3, molding. Tayo ay putik, pero bago tayo maging magandang pot, isang mamahaling porcelain vase, God will subject us to molding. Pag-aayos. At ito yung nakakatakot sa kanyang pag-aayos. Kita ko yung putik, yun ginaganon yung putter, yung itinutok-tok dun sa table, dun sa naikot pong wheel, pinapalo niya, niyuyupi niya, aray! Kung nakakaimik yun, ouch! Ow! Kung nakakaimik lang yun, nasasaktan yun. Pero alam niyo po, walang magandang pot pag walang molding process. So number 3, God is able to mold you. Minsan,
ang gusto lang natin yung finished product. Pero ayaw natin sa process. Pero ang Panginoon, dahil siya ang potter, dadaan talaga tayo sa process of molding. By what? Number 1, by challenges. Paano niya minomolde ang ating buhay, mga minamahal? May mga challenges na dadating sa ating buhay. Ano sabi ng Romans chapter 8? Balikan natin ng kaunti yung Romans, kasi magkadugsong yan yung Romans 8 at Romans 9. Sa Romans chapter 8, and we know that all things work together for good. Kasama ba sa all things, Kuya Henry, yung mga bad things? What do you think? All things Even bad things. Ay, pakinggan nyo to ha. Kasi mahalaga ito. Baka akala nyo, mold me, make me, you are the potter, I am the clay. And you think na lahat ng pag-process ng Diyos sa atin ay smooth. Hindi laging ganon. Bahagi ng we know that all things work for good. Bahagi ng all things na yan ay ang mga bad things na pwede mangyari sa ating buhay. Kaya tayo maging handa lahat. Ako, na nagpipreach, madaling basahin yung talata Pero pag dumadaan na tayo sa mga moment na napakahihirap, baka hindi natin maalala ang talatang yan. O kaya, questionin natin ang talata, totoo bang all things work for good? Kasi bahagi ng pag-aayos ng, para yung putik, kay naman na rin potter na rin, bigyan ko'y pinipiga-piga, bigyan ko'y dinudok-dok-dok-dok, ba't gawin ginaganar-ganar Hindi niya alam Pero bahagi pala yon ng pag-aayos sa kanya. Most of the time, because sino ritong never question God? Meron ba ditong kailanman ay hindi nagtanong, lahat na may okay lang Lord. Wala. Lahat kayo, ganon? O minsan, Lord, bakit? Hindi mo sinasabi ng iyong bibig, pero sa nasa puso mo, Lord, bakit? Why? Mahirap sagutin. Pero anong nakalagay sa Bible? All things work together for good. Ano ang bahagi niyang all things na yan? Sa Romans 8. Tingnan po ang nakalagay dyan. Okay? Nabahagi yan ng kanyang challenges na inaalaw. Okay, Romans 8:28. Baba tayo sa verse 35. Ito na yung mga challenges. Sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian? Pwedeng dumaatan yan sa atin. O ang kahapisan? O ang pag-uusig? O ang kagutom? O ang kahubaran? O ang panganib? O ang tabak? Verse 38. Kahit ang kamatayan, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang pamunuan, mga bagay sa kasalukuyan, mga bagay na darating, kahit ang kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Remember po, yung sa molding process ng Panginoon, anong ginagamit ng Diyos, Brother Henry, para ako'y i-mold? The challenges of life. Okay? Minsan tayo nagtatanong, Lord, bakit? Bakit may problema pa? Ba't ako pa nagkasakit? Bakit sa pamilya ko pa ito nangyari? Alam nyo, hindi tayo sasagutin ng Diyos lagi ng ganire anak lahat. Ang nakalagay lang sa talata ng Bible, all things work together for good. Okay? Ang isang analogy din, yung isang sa relo, kayo po may relong automatic. Sino ito may relong automatic? Aring akin, automatic nang tumigil Yung relong automatic, nakita na po kayo niyan? Nabuksan niyo naman ang likod ng relo? Ang ganda ng likod ng relo. Inyong tingnan po minsan, ang likod ng relo na automatic. May maliliit na gear, na bangga-bangga, may nagagaganyang pang pendulum doon sa likod. Basta napakapipino ng gear na parang kontrahan ng kontrahan. Ang gulo ng takbo sa likod. Pero tingnan mo yung harap. Pinakikita niya ang oras ay 11:30 na. Okay? Anong punto? Anong punto? Akala mo lang ay magulo sa likod, pero maganda sa harap. Umuso rin dati po yung sa mga babae, yung nagko-cross stitch po ba? Yun yung
yung parang mga, ano ba yun, yung parang mga bahay, mga bulaklak, na ang likod ay yung puro tali, ang ginagawang ganyan-ganyan? Cross stitch po ba yun? Hindi crochet. Yung cross-cross, ang ganyan, cross stitch nga. Cross. Nakita niyo na po ang cross stitch. Ang ganda ng harap. Natingnan niyo ng likod. Tingnan niyo ang likod. Tingnan niyo ang likod. Pag sa gulo, buhol, buhol. Minsan maraming bahagi ng buhay natin parang cross stitch. Ang gulo-gulo. Bakit ganito to? Bakit hindi ko maintindihan? Pero tingnan mo yung harap. Maganda pala. Why? The molding process of God takes challenges. Okay? Kung kailan ako nag-iigis sa Panginoon, saka nagkakaganito, mumura ang mga biik. Saka nagkasakit. Nagtatapon. Marami tayong tanong. Pero ito po, mga minamahal, remember again, who is the potter? God. And this is His process. Mahirap. Pero dapat kang maging malambot na putik para tayo kanyang maging maayos. 1 Peter chapter 1 verse 7, ang sabi ng Bible. 1 Peter 1:7, ano po nakalagay pa sa Bible dyan? Molding. Ang sabi ng Bible sa 1 Peter 1:7, that the trial of your faith, being much more precious than gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. May trial of faith, okay? So, salamat sa mga bagong mananampalataya. Masaya ang buhay! Amen! Yan. Kasi baby Christian, pero alalahanan nyo, nasa battlefield tayo. Okay? Masaya, may fellowship. Masaya, may mga kaibigang Kristiyano. Pero tandaan niyo po ha, nasa bakbakan pa tayo. Okay? Nanonood ako ng movie ng isang araw kay na Jerome, pero hindi sa sinihan. Kasi bawal sa baptist ang magsine. Topic po natin yun mamaya. Kita ko pagka ang sundalo ay pumanatag, nakakalimutan niyang may kalaban pa. So mga kapatid ha, may challenge pa sa buhay pananampalataya. Okay? Expect. Okay? I-assume natin yan. But, maging positive tayo na this is part pa rin ng kanyang molding process sa atin. And number 2, how God mold us, not only by challenges, ikalawa, by chastisements. Hebrews chapter 12, chastisement or pagpalo. Yung challenges, anong pagkakaiba nun? Yung challenges, wala ka namang ginagawang masama. Bakit nangyayari ang lahat ng ito? Okay. Wala ka namang ginawa. Ay, wag din tayo maging tulad ni Job ha, nung mga kaibigan ni Job. Alam mo, kaya nangyayari rin sa iyo, sister, kasi makasalanan ka. Hoy, shut your mouth. Alam nyo, matino ang Job nung hindi pa nagpapayo ang kanyang mga kaibigan. Pansin niyo, chapter 1, chapter 2, tahimik lang yung mga kaibigan ni Job. Maganda ang kwento ng Job. Kailan gumulo? Nang may mga nagpayo na. Makinig kaya sa mga grieving na members, huwag ka basta magpapayo dyan ng kung ano-ano, ha? Mas maganda pang maging tahimik ka na lang muna. Hindi yung, kaya ka nakakaya, siguro sinusumpa ka. Paano nga kung challenge yun? Wala naman siyang ginawang masama. Parang si Job, kaya ka nagkakagayaan. Pinarurusahan ka ng Diyos. Oy, huwag kayong mag-isip ng laging ganun, ha? Not all the time, yun ang dahilan. Okay? At hindi natin alam ang kwento ng bawat bagay. So, huwag tayong iimik ng ganon. Hindi ka nakatulong, nakasama ka pa. Okay? Tahimik na lang. At pag humingi na ng payo, payuhan natin ng ayos. Pero ang number 2, yung chastisements. Ito naman talaga, yung may mali tayong nagawa, tumitigas yung palyok, hindi pa ayos, dinudurog uli. Okay? Hindi yan ang shape na gusto ko, pero matigas rin parting area. May bingot, may bingaw, may tabingi, aayusin. Ano sabi ng Hebrews chapter 12? Okay? Sabi po ng Hebrews chapter 12, verse 6. Kaya ang sabi ng Bible. Sorry. Hebrews chapter 12, verse 6. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Na dahil sa ito'y parusa,
kayo nagtitiis. Inaari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak. Sapagkat alin ngang anak ang hindi pinarusahan ng kanyang ama? Oy, sino ka daw anak sa inyo ang hindi naparusahan man lang? Datapat, nakakatakot ito ha, datapat kung kayo hindi pinarurusahan, napawang nararanasan ng lahat, kung gayo'y mga anak kayo sa ligaw, at hindi tunay na anak. Bukod dito, tayong nagkaroon ng ama ng ating laman upang tayo parusahan. Kaya pala may tatay, talagang tagapagparusa tayo, nakalagay upang tayo parusahan. At sila'y ating ginagalang. Okay? Sa mga anak, gumalang sa magulang. Hindi ba lalong tayo'y pasakop sa ama ng mga espiritu at tayo mabubuhay sapagkat tayo pinarusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang may nagaling, ngunit siya sa kapakinabangan natin upang tayo'y makabahagi ng kanyang kabanalan. Verse 11, lahat ng parusa sa ngayon ay tila man hindi ikaliligaya. Sino ka naman pag pinapalo yung sayang saya? Walang pinarurusahang masaya. Pero, kundi kalulungkot, ito na po maganda. Gayon may, pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. So, kaya molding, tayo minomold pa ng ating Panginoon. Number 4, the model. Ano ang modelo? Siyempre, pangit naman na ikaw ay may clay, basta mo lang anong bubuuin mo? Pinindot. O kay batuta. O kaya ay, ano ba ang, pagka ang isang potter ay may ginagawang clay, may model yan. May model. Ano ang endpoint ng pag-model ng Diyos sa atin? God is able to mold you. Anong mold na gagawin niya sa buhay ko? Ano yung, kung siya ang potter, I am the clay, He is molding me to become what? Ano? Para saan? Alam niyo ang sagot ng Bible dyan? Ang ating model, verse 33 ng Romans 8, sabi rito, as it is written, behold, I lay in Zion a stumbling block, a rock of offense, and whosoever believeth on Him shall not be ashamed. Bakit ang Diyos ang aking potter at ako'y kanyang minomolde? At bakit ako pinadadaan ng Diyos sa mga ang hihirap na mga bagay na ito? Why? Ano ang kanyang endpoint sa aking buhay? Sirain ako? Hindi. Maganda ang dulo. Ano ang layunin ng Diyos? To be like Christ. Lahat, God is able to mold you to become what? Kamukha ni Kuya Andrew? Ni Kuya Henry? Ni Pastor? Ni Kuya Romel? No. Ang endpoint ng ating pananampalataya ay hindi tayo maging kamukha ni numan, kundi maging kahawig tayo ng ating tagapagligtas. Opo. Kaya dito sa simbahang ito, wala dapat tayong ina-idolize na tao. Okay? Lalaki man o babae. Ang model natin dito, Miss Dumangkas, ay hindi sino man. Ang model ng GABC ay si Jesus Christ. Why? Pag sa tao tayo tumingin, ito ang aking ipapattern. Lord, sana maging kamukha ko siya. Ako, sigurado ka sa hinihiling mo. Bakit? Sa tao, may kapalpakan yan. Pero sa Panginoon ay wala. Kaya sabi rito, conform. Okay? All things work together for good. Anong purpose ng Romans 8:28 and 29? Tingnan sa 29, for whom He did foreknow, He also predestinate to be conformed. To what? Anong maging kamukha ko? To the image of His Son. Image or icon. Di ba may icon sa mga cellphone? Icon. Ang icon ng ating buhay ay si Kristo lang. Okay? Kaya ikaw ay putik. Ang Panginoon magpapalyok. Lord, mold me. Mold me. Para anong gusto mong molding ko sa iyo, anak? Maging kamukha po ako ni ng mga nasa K-pop? Maging kamukha ko po ang mga billionaire? No? God will mold you to become like His Son, Jesus Christ. Kaya matagal itong prosesong ito. Matagal. Why? Ang binubuo ng Panginoon ay kamukha ng kanyang mga anak, ng kanyang anak. Tayo ay maging kamukha ng kanyang anak na si Jesus Christ. Kaya, ang sabi ng Bible, sa 8:28,
to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. So tandaan niyo po mga kapatid, sino iyong minomodelo? Sino iyong iniidolo? Sino iyong ginagaya? Dapat ay hindi ang mga tao, kundi walang iba, kundi ang Panginoong Hesukristo. He is our model. Okay? Ang endpoint ng ating buhay ay maging modelo natin si Jesus Christ. Okay? Ano na kaya ang itsura nga natin? Ano sa proseso ng pagbubuo ng Panginoon? Ewan ko, ang layo pa. Okay? And finally, ano ang sabi ng, may verse na kasing binigay dyan kaya sayang naman yung isang talata. 2 Timothy chapter 2:21, at huli po ito. Okay? Ang sabi rito ng 2 Timothy 2:21, the Lord is our molder. Ikaw ang material. May proseso siyang ginagawa upang tayo maging kamukha ng kanyang anak. At pagka ikaw ay kahawig ni Kristo, anong purpose niyan? Okay, na ikaw ay kanyang kahawig. Verse 21 ng 2 Timothy chapter 2:21. Sabi ng Bible sa 2:21 ay ganito, if a man therefore purge himself from this, doon sa mga masasamang bagay. Okay? Ang sabi, he shall be a vessel unto honor, sanctified, and meet. M-E-E-T. Anong ibig sabihin ng meat na yan? Hindi yan yung karne or district meat. Useful. Okay? Useful for the master's use and prepared unto every good work. Alright, balik tayo sa analogy ng potter. Okay, and clay. Matapos mabuo ang palyok, anong gagawin doon? I-display. Dapat ay magamit. Lord, make me, mold me, use me. Di ba may kanta? Make me, mold me. Ano sunod sa kanta? Use me. Gamitin tayo ng Panginoon. Pangit na tayo pan-display lang na gamit. Okay po? Baga masadyang sa bahay ay may gamit na nilalabas ng pag may bisita. At sa mga anak, baka mabasag yan, baka mabasag. Okay, pero pag may bisita, si Mayor ay dumating, labas yung porcelana natin siyang bowl. Meron talagang vessel unto honor na tinatawag. Yung mga gamit mo talaga sa mga special na occasion. Pero alam niyo po, alin ang ginagamit na gamit? Yung malinis. Miski ang goblet mo ay gold at may tae ng pusa sa loob. Yung goblet, gold. Pero may tae ng pusa sa loob, mahirap gamitin yan. Pero kahit tayo ay babasaging yung baso lang dyan na yung stainless, pero malinis, yan ang magagamit. Kaya mga minamahal, ganito po, sa huli. Ano ang purpose? Tayo minomold niya. We are for the master's use. God is able to mold you. For what? For His use. Para magamit ka ng Panginoon. Ano ang paggagamitan sa akin ng Diyos? Depende sa pagkahubog niya sa'yo. Hindi ko masasabi kung paano ka gagamitan ng Panginoon. Kanya-kanya tayo ng shape. S-H-A-P-E. Iba-iba ang ating spiritual gift, heart, attitude, personality, experiences. Pero definitely, ang Diyos ay gagamitin ka. Kaya ngayon pong umaga, isa sa magandang kanta na ating nakakanta, na pambata, yung He's Still Working on Me. Ano yung kanta yun? He's still working on me to make me what I ought to be. It took Him just a week to make the moon and the stars, the sun and the earth, and Jupiter and Mars. How loving and patient He must be. He's still working on me. Ang tiyaga ng Diyos sa ating buhay, ginawa niya lahat ng ang planeta, ang universe in 6 days time. At it was very good. Ilang taon na tayong tinatyaga ng Panginoon? Ilang taon ka na mananampalataya? Ang tagal niya, ang tagal na nating mananampalataya. Ganyan tayo tinatyagang ayusin pa. Kaya, just trust the process, not just the process, trust the pattern. Para maganda ang product. Para magamit sa tamang purpose.
Kaya po, ngayon pong umaga, nawa ay naging pagpapala ito sa atin. God is able to mold you. Okay? Kaya don't be discouraged sa nangyayari. Huwag mong isiping wala kang silbi bilang, lalo pag mananampalataya ka, never think na wala kang silbi. May silbi ka. Why? God is your pattern. May ginagawa. Wala naman nangyayari kayo sa buhay kayo. Okay ka na rin. No. May ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Okay? At may paggagamitan ka today and in the days to come. Basta ikaw lang ay manatili na huwag magyayabang yung putik. Wag. Manatili kang putik na nagpapamold sa pattern. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father,